Nang matapos ang unang punta namin sa Daraitan ay nagplano uli ang grupo na bumalik roon. Kaya naman pagkatapos ng isang buwan ay binalikan namin ang Daraitan Rizal para kumuha uli ng mga mahiwagang bato na tinatawag na mutya. Kakaiba, no? Laki. Noong una kasing lakad namin sa ilog ay hindi kami nakapagligo. Kaya ito rin ang magandang pagkakataon para kami ay magtampisaw sa nasabing lugar. Magandang pagkakataon nito na kapag tampisaw na kami, nakakahanap pa kami ng mutya. Let's go mga kamaster! Samahan nyo kami sa aming paglalakbay sa aming pangalawang punta sa Daraitan. Mga kalikasan ng mga mutya na pwede namin kunin para maganda-ganda rin naman ang aking paglalagbayin. Madaling araw pa lang ay pinuntahan na namin ni Jo Marie ang Cubao, kung saan kami makikita. Alas 4 pa lamang ay naroon na kami, gawa ng kailangan mas maaga daw ang lakad. May saktong 5 o'clock na. Wala pa rin sila. Pero usapan namin dapat ito alas 4. Pero wala pa rin. Pero maya maya siguro darating si Master Kalanchaw ng ganitong oras. Alas 5 na eh. Siguro, pero si Master J is nasa jeep na siya. Ongoing na. At medyo maambon. Sana pagdating namin doon sa Daraitan, huwag naman siya ng bumusyong malakas na ulan. Noong nakaraan kasi ay late ako sa napag-usapan kaya gusto kong bumawi sa kanila. Ngunit pagdating namin roon ay wala pa sila. Kaya naghintay pa kami ng kaunti. Oh, Master Bayawak, ano Ayan. masabi mo at first time mong sumali sa ano? First time pa lang adventure? sumama sa mga Anong adventures pakiramdam? at saka sa mga lalakarin natin papuntang malalayo. Tsaka makakakuha rin tayo ng mga magagandang mga mutya, mga bato, mga klase pang negosyo at pagdepensa. Kung nung dati ay ako yung na-late at ngayon naman ay si Master G. At malamang ay ang next na malilate ay si Master Kalanchaw na. Pag mga ganito kasi yung pagkakataon, talagang pinaghahandaan natin yan. Talaga nagpe-prepare tayo ng lakas para naman pagdating doon hindi tayo lalamya-lamya. Di ba may umo naman yata kayo, di ba nyo sa tubig? Bato mo. Oo, bato mo, lagay nyo sa tubig para Enerhiya, Oo, para magkaroon ng enerhiya. Kalahating oras kasi mga 4 hours tayo makakarating doon eh. O idlip ka muna mga kalahating oras para pagdating doon, pwede ka na maligo kasi mahirap maligo na walang tulog. Oo. Ayan na, si Master G. Talaga. Ang tagal ng sakayan namin ng jeep. Sa Remedios pala umiikot yung jeep. Wala dun sa Quirino. Halika dito. Ayun, si G pala ang na-late. Sabi niya kasi ay wala pang jeep ang dumaraan sa lugar nila ng maagang oras. Maliwanag na nang kami ay nakaalis. Kanina pa ako to, lasing ko. Dito? Oo. Nagbikos-mikos na nga ako dyan sa Sugo eh. Kanina pa ako lasing ko rito. Kami nga nabusog na sa lugaw eh. Sa totoo lang ay sa mga oras na ito ay wala pa akong tulog. Literal, wala pa akong tulog. Kaya sinulit ko ang pagkakataon na habang nasa biyahe ay bumawi ako ng tulog. Ganda Master Kalanchaw ah. Lalim bro. Ang lalim. Grabe, hindi ako magbabahay rito bro. Huminto kami sa isang bangin. Maganda raw ang view rito. Pahinto-hinto ang sinasakyan namin para sa pagkakataong ito ay makita namin ang ganda ng Tanay Rizal. Hindi lang kami ang humihinto sa lugar. Kahit ang mga ibang rider ay nagpapark sa gilid para pagmasdan ang view. Ano meron dyan Master Kalanchaw? Magandang view rito sa ilalim. Oo. Pero lakas ng ulan. Woo! Basa yung camera mo. Lamig. Buong biyahe ay nakatulog lang ako kaya konti lang yung naging video ko sa aming paglalakbay. Nang makarating na kami sa mismong Daraitan ay nagulat kami
dahil ang pagkakatanda namin ay kaunti lang yung mga cottages sa paligid ng ilog. Pero sa pagkakataon na ito ay napakarami ng cottage. Naging business attraction na mismo ang ilog. Hindi naman kasi nakakapagtaka dahil summer ngayon. Maraming tao ang gusto mag-outing at lumayo. At oo nga pala, kapansin-pansin na buo na ang tulay. Sa ngayon ay diretsyo ng makakadaan ang kotse ni Kalanchaw. Ligo, sarap paligo dito. This na improvement dito. Siyempre, malaki ang kita dito. Natural talaga, ini-approve talaga nila yan. Kaya pwede na rin tayo mag-vlog. Ibigyo mo. Tulad na napag-usapan ay bago kami mag-hunting ay bumalik muli kami sa bahay ni Nanay Tita. Nagpahinga muna kami saglit roon. Binigay ang mga binili naming pagkain. Maya-maya ay magsisimula na kami sa aming pag-hunting muli ng mga mutya sa Tanay, Rizal. Mayroon pala tayong shout out dito. Itong si Trinor Charlie Hill Hindap. Si Master Trinor Charlie Hill Hindap, ito, mga brother natin sa taga-subaybay natin ito sa taga Singalong, Malate, Maynila, at saka si Mr. Plaso, ang ating mga customer at saka laging nanonood. Ano yung calling card niya? Patingin nga. Calling card niya? Ito ang calling card ni Trinor Charlie Hill Hindap. Si Master. Ayan na, sinat out na natin si Master Charlie Hindap. Ayan. Saka ito, Singalong, Malate, Manila. At saka si Nestor Plaso, shout out natin. At saka yung mga taga-subaybay natin, shout out na rin natin sila lahat. Maraming salamat at andito na naman kami ngayon. Bumalik na naman kami dito sa magandang tanawin sa mga bundok. Maraming salamat. Ayan mga kamaster, at abangan nyo ang mismong oras kung kailan kami ang huli ng mutya. Subaybayan nyo ang mga adventure namin, paghihirap namin, makakuha lang ng mga bertud na to. Ito lang sa channel na to, Lasma Kalubayan. Uli, ako pala si Bert Portaya at abangan nyo ang aming mga nakaka-excite na episode. Happy. Oo, masaya. Kahit maulan, masaya pa rin. Mas nasulit ngayon. Sulit. Mas maraming experience ngayon. Mas ulit ngayon kahit umuulan kanina, masaya.